The last time na parang sabi ko, hindi ko na kayang huminga. Feeling ko, kada hinga ko, parang ako nalulunod. Tapos sumisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Tapos parang sabi ko, butasan yun na ako. They put a drain in my tummy. Ito na nga, guys. So, okay, so nagdaan sa isang procedure si Miss Ivana na kung saan sobrang dami na siguro talaga nung fluid sa tiyan niya and kailangan na siya butasan. So, may ibang ways naman para matanggal yung fluid sa tiyan. Pwede yan ipaihi. Bibigyan kayo ng mga gamot na pampaihi para dahan-dahan matanggal yung tubig. Pero yung mga gantong procedure, para to sa mas mabilisang action or sa mas mabilisang treatment ng ascites. So, imagine niyo nakatingin kayo sa pasyente. Magdodrawing ako ng pasyente. So, ito yung tiyan ng pasyenteng may ascites. Of course, hindi sexy ang tiyan yan kasi may tubig siya sa tiyan. So, medyo ginawa kong bloated or distended. So, ito yung atay. Yan. Pagpasensya na po ang drawing ko. Gamitin po natin ang ating mga imagination. So, ito ang stomach. Yan yung sikmura. Tapos, andito yung mga bituka, kunwari. Yan. Yung isaw. Yan, dyan siya. Yan. Nakalutang siya dyan. Pwede na ba? So, kulayan natin to ng kulay blue. Yan. So, lahat ng blue, yan yung tubig. Normally, dapat walang tubig na nakapaligid dyan sa inyong mga atay, sa inyong mga sikmura at mga bituka. Well, meron naman kakarampot. Dapat kakarampot lang. Pero hindi ganito karami na parang lumalangoy na yung mga organs nyo sa swimming pool or sa tubig. So, isipin natin ganito yung nangyari sa tiyan ni Miss Ivana. So, since sobrang dami na ng tubig, kailangan tumatanggal. Hindi siya kaya ipaihi lang kasi nga masyado nang nahihirapan huminga si Miss Ivana. So, kami, ang ginagawa namin sa radiology, gumagamit kami ng ultrasound. Itatapat namin dito sa balat. Kunyari may ultrasound dyan. Tatapat namin dyan. Yan. Para makita namin sa monitor kung nasan ba yung atay, nasan ba yung bituka, nasan yung tubig. At para malaman namin kung saan yung lugar na pinaka-safe na tumusok. Kasi kapag walang ultrasound, medyo mahirap makahanap ng safe na spot. Yung mga ibang doctors, okay lang naman hindi sila gumagamit ng ultrasound kasi sanay na rin sila sa ganong way. Pero kami sa mga radio, gumagamit kami ng ultrasound. Tapos pag nakahanap na kami ng safe na spot, tutusok na kami. So, tusok kaming ganyan. Pak! Yan yung karayom. So, pagka tusok namin, may iwang plastic dyan. Plastic na tube. Tusok kami dyan. Yan. Nakatusok na. So, sasagad na konti. Tapos, para hindi maiwan yung needle na bakal, sagad namin yung plastic, tatanggalin namin yung bakal na needle. Pak! So, ito yung bakal na needle. Wala na yung sa sikmura ng pasyente. Wala na yung sa tiyan ng pasyente. Naiwan na yung plastic tubing. So, kapag naiwan na yan dyan, may access na kami para hatakin. Hindi po sipsipin ang tubig sa tiyan ng pasyente.